May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika Hello po sa ating lahat. Pagpagpalang araw, hapon at gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng Exodus. Okay, Exodus, Kabanata 29. Kapatid na Salty, ready ka na ba? Si Salty, where are you? Yun. Hindi ko ma-unmute. Okay. Kabanata 29 ng Aklat ng Exodus. Paghihirang ng mga saserdote. Ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga saserdote. So, ito pala ang instruction na Moses. Instruction ng Alahayam kay Moses. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis, at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahira ng langis. Lahat ng ito ay kailangang iyari sa pinakamainam na harinang trigo. So, 3 klase pala ng tinapay. Meron pa siyang tinatawag na yung walang papaalsa, at saka bibingkang walang papaalsa, at saka manipis na tinapay, parang biscuit siguro, na wala ring papaalsa. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin, kasama ng batang toro at ng 2 lalaking tupa. Akin is capital. Kasama. Verse 4, isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguan mo sila roon. So si Moses ang magpapaligo. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan, ang damit bago ang ephod. So, ang ephod at ang pectoral. Saka itali ang pamigkis ng ephod. Okay. Yung ephod, yung nilalagay sa dibdib, din nakapatong doon yung pectoral, no? Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Isuot mo kay Aaron ang turbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. So kay Aaron yun. Si Aaron lang ang susuot ng turbante. Oo. Yung ibang mga priest, Turbante lang, sacerdote. pero walang pangalan. Walang nakasulat. Oo, High priest so lang. hindi yung high priest po nung pari lang, ano. Oo. So hindi pala proper yung hindi ito napag-aralang mabuti sa sa dati, ano. Oo. At saka ang kung babasahin talaga sa Hebrew yung yung Paleo Hebrew na kasulat, ang ay Kaiza ni Yahweh, letter Z, Kaiza ni Yahweh. O ng Yahweh. Okay. Pero dito inilaan kay Yahweh, no? Verse 8. Pagkatapos ni Aaron, ang kanyang mga anak naman ang iyong itatalaga. Isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Yung
Usually white to para malamig. Oo. Itali ang mga pamidki sa kanyang baywang at ilagay ang turbante sa kanilang mga ulo. Sa gayon, magiging saserdote sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. So, sis, may tribo ng Levita. Pero ang Oo. saserdote nanggaling lang kay Aaron. Oo. So yung iba, mga mga tumutulong lang sa sa pagsisilbi sa O yung, oo, sa lahat ng halaran, mga sa lahat ng Levita. Kasi ang pero itinalagang ang saserdote ay yung mga anak lang ni Aaron. si Aaron at ang kanyang magiging mga Oo. anak. So malinaw 'yon, no? Hmm. So yung yung lahing mga Levita na nagpunta dito sa Ophir, hindi lahat 'yon magiging saserdote. Pero halos lahat pwedeng basta na nila yung mga qualification, pwedeng maglingkod sa halaran. Oo. Okay. Okay. Dalhin mo, verse 10, dalhin mo sa harap ng toldang tipanan ang batang toro. So wala pang temple noon o toldang tipanan pa lang, ano? Oo. Ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ng alahayam sa may pintuan ng toldang tipanan. So may gawing pinto lang, ano? Ang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay at ang dalawang bato kasama ng taba nito at sunugin mo sa altar bilang handog. Oh, so ito pala yung ang pagmamahal ng alahim sa atin. Alam niyo mga kasama, ang kumain ng internal na fat, Oo. 'di ba? Yeah. Kasi yan ang mga nakaka-high blood. Ang alam ko sa ibang bansa, sa Singapore, no, tinatapon lang nila yan eh. Kaya lang, nung dumami na ang Pilipino sa Singapore, dati nang pinimigay lang, hinihingi nila. Hinihingi lang ng mga Pilipino at tinagawa ang chicharon. Tapos Oo. nung kinalaunan, dahil sa dami ng binibenta na rin nila ng mura. Yung mga Singaporean, dati na hinihingi lang nila yung mga taba. Kasi hindi kumakain ng taba ang mga Singaporean at saka ibang lahi. Verse 14, ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Sin offering Oo. Ang balat, ang pati karne at dumi. ang dumi. Oo. Kasama ang dumi sa sin offering. Dun sa sa halaran na nasa labas ng kampo. Oo, yung separate na halaran Oo. ito. Oo. Kaya pala Okay. sa tribo, hindi nila binabalatan ang ang handog. As in, Ano pala susunugin yun? lang. Kasama lahat. Lahat, pati laman loob. Paano Ah, mangyari yung balat lang kasama yung na susunugin sa ibang Baka depende sa pag panok, depende syempre, di sa mo offering? babatayan, babalatan Siguro yun. yun ang yung sin offering yata ginagawa nila. Hmm. Kasi dalawang klasing Okay. offering daw ang ginagawa nila sa tribo. Mauuna yung hayop na Burnt offering. oo, na kasama yung balat. Okay. Para kay Abo. Oo, parang lahat yon susunugin nila. Sin offering muna. Oo, sin offering muna bago sila Pati maghahandog. laman loob. Oo, kasama yung laman loob. Pero ang tanong ko diyan, bakit sa harapan ng pinto ng, 'di ba? Sa pasukan? Oo, parang yun, yung, kung imagine mo yung yung temple, di ba? Meron siyang outer court, yung walang Oo, bubong. sa outer Nandun yung court. nila, halaran nila. So outer court 'yan. Oo, oo. Kasi 3 compartment Parang yun, 'di ba? Oo. Yung walang bubong. Kasi 'di Mm. ba bali parang inner court 'yan. Sa templo may inner court,
Yung outer court, public. Yung inner court, yun dun lang sa mga ano, yung sacerdote. Pero ano, Okay, verse oo, 14. oo, Ano? yung paano maghandog si Abraham, si Isaac at si Jacob. Di ba hindi nila nililinis yon? As in, inilalagay lang Gumagawa ng nila. mga bato-bato lang. Oo, pinapatong lang sa bato at saka nila susunugin. Wala nang linis-linis yun, di ba? Oo. Oo. Pagtapos nilang Pero is kasi patayin. to parang katulad din ng ano, ng, ito bago instruction na to kay ano kay Moses Oo, kay Moses Parang na kasi katulad din ito ito eh. ng ano, ng mga sacerdote, yung instruction para pagtatalaga, at saka yung mga Levitical yung diet, di ba? Food. Oo. Parang dito lang binigay At saka yung reset ng ano panahon, kung kailan ang ano, ang Sabat, di ba? Mm. Kasi 400 years ba naman? Pero nung ano, parang binigyan kasi alam na dadami ano, para may orderly, may sistema, Mm. di ba? O Panahon na yan yung baka may naman Abraham kasi ano, kukunti pa lang ang tao. separate kasi ito na instruction kay Moses dahil mayroon ng Levitical priest. Hindi kaya? Oo. Oo. Kasi At nung saka ano, maaring nung panahon ni, baka handmade daw by word lang, by ano, ang samantalang itong kay Moses, isinulat talaga. Kasi oo, ito educated malinaw talaga na si Moses instruction. May written Kasi record. wala Oo, may kasing, written record. walang record kung paano mag-prepare ng burnt offering sina Abraham, Isaac at Jacob. Even si Oo. Noah, 'di ba? Hindi Oo. naisulat kung paano sila maghanda ng burnt offering. Parang tradition na lang, on hand-me down na Oo. lang sa ano, di ba? So, parang 'di ba, ang ginagawa lang nila, kukuha sila ng ng hayop at Oo. ipapatong sa bato, susunugin. So, hindi natin ano dito, di walang nasusulat kung the same ang ano, kung itinuruan din ng Aba noon. Oo. At saka, pero ang nasusulat dito ngayon lang sa panahon na ni Moses. Oo. So, hindi natin mahirap mag-ano yan kung binigyan Kahit sa din mga sila instruction. kahit doon sa Wala mga extra biblical, wala akong nabasa na may instruction kung paano Oo. ihahanda ang handog na susunugin. Parang sinusunog lang lahat no? Oo, sinusunog lahat. Wala silang tinatanggal even yung balat, yung balahibo, 'di ba? Oo. Sinusunog lahat. Pero ang tanda ko noon, yung kay Abraham, 'di ba nung pinakita sa kanya mga ano, 'di ba? Pinutol niya Hinati niya yung ano, yung Yung lang, yung bato, tupa, yung oo. bato-bato, yung ibon. Oo, at saka yung hindi lang ibon, meron din siyang ano doon pinagtabi lang niya, hinati lang sa gitna. So Oo, iniisip ko, paano kayo laman loob nun? kaya nga eh. Oo. Hinati niya lang sa gitna yung, Hayop. oo, yung hayop, tapos ipinatong sa bato. Oo, then si Tapos Aba ang kusang nasunog na lang siya, 'di ba? Hindi siya nagsindi oo, ng apoy. oo, parang kidlat ba yan? Oo. Anyway, ano tayo? Proceed tayo, no? Verse 16. Patayin mo ang tupa, kumuha ka ng kaunting dugo at iwisik mo sa mga gilid ng altar. So pagkapatay, kukuha ka ng ano, alam ko may inaan talaga yan kinukuha lahat ng dugo. Yung ano, yung kaunti, wiwisik sa gilid ng altar. Pero the Oo. rest kasi, alam ko, binubuhos yun So verse 17, pagkatapos katayin mo ang tupa, hugasan ang mga laman loob nito, pati ang mga paa. At ipatong mo ito sa altar kasama ang ibang bahagi nito at ang ulo. So, kung nasa bundok ka, wala ka makukuhang tubig para panghugas. Noong panahon ni Oo. Abraham, ni ano, di ba? Oo. Pero dito talaga, specified na lilinisin ang laman loob Oo. at pati ang paa. Hmm. Mm-mm. Verse 18, sunugin mo ang mga ito sa altar bilang handog na sinunog o burnt offering para kay Yahawa, upang ang usok nito ay maging mabangong samyo at pagkaing handog para kay Yahawa.
So, ang burnt offering talaga ay para kay Yahweh lamang. Oo. Okay. Verse 19, kunin mo ang isa pang tupa at ipapatong din sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. So, kasama dito yung mga anak, Mm. pati pala dun sa, ay sa unang, pati mga anak, lahat, so lahat ng talagang saserdote, ipapatong ang kanilang kamay sa ulo ng tupa. Verse 20, patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo at ito ay ibubuhos mo sa lahat ng gilid ng altar. Okay. Kumuha ka ng kaunting langis na pantalaga. Pahiran mo ng langis ang lambi ng kanang tainga ni Aaron at ng kanyang mga anak at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa. So yung kanang lambi sa tenga, no? Mm. Lambi pala ang tawag doon, yung lalagyan ng hikaw, Oo. lambi o yung isang buong yan, earlobe, body lobe, buong lobe. Tapos yung mga hinlalaki ng kamay at paa. So talagang significant sa kanila ang right, Oo. ang kanang. Kasi ang pagkaano ko, left-handed ay ang mga Nephilim. Alam ko Mm. ang left, I don't know parang namidaan, pero hindi ko alam Kasi parang importante sa kanila sa kanan Then, iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan, ay yung natitirang langis. Oo. Pagkapahid sa earlobe, pati sa mga hinalaki, iwiwisik yung natitirang langis. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuotan, ay nakalaan para kay Yahawa. So, malinaw dito, langis, hindi dugo. Kasi Oo. ang dugo, madumi yung mamamaho yun. At saka Mm. madidefile ang damit, ang lobe, at saka yung katawan, di ba? Oo. Sa corrupted kasi dugo, Baka 'di ba ito mag-uod yung pa. itinama Oo. ng mensahero? Kaya nung Oo. nagkaroon ng So, pagtatalaga langis. sa Hindi mga dugo. priesthood, 'di ba? Nung nagtalaga siya ng mga priesthood, langis ang ginamit niya, 'di ba? Langis ang ginamit niya doon sa Coconut oil nga, no? oo, Ang nakasulat yung olive, pero nasa offer tayo, mas common ng olive oil ata okay? ginamit nila, 'di ba? Coconut oil. Ah, Coconut ba or olive? olive ba? Oo. Kasi kung coconut ang ginamit, nangangamoy yun sila. Oo. Maamoy yung coconut eh. Olive oil 'yun na ginamit niya. Oh, okay. Verse 26. 22. Kunin mo ang parting dibdib ng tupang ito. Rather, 22 rather. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob, ang taba ng atay, ang dalawang bato kasama ang taba at ang kanang hita. So mga pang yung mga inahalo sa kare-kare, no? Ito yung mga Hmm. paborito ng Felix ito ba Hindi, sa ano Kumuha to, ka ng isang sisig. tinapay na hinaluan. Ginagawang sisig. Oo, oo. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis at isang manipis na tinapay. Ang mga tinapay na ito ay walang pampaalsa at nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Lahat ng ito ay pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang itaas nila bilang handog na itinataas o wave offering. Hindi talaga, ang na-imagine ko dito talagang wini-wave pero actually tinataas lang, no? Hmm. So ito talaga mga taba ng tupa, okay. Pagkatapos kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog na sinusunog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo para kay Yahawa. So iba pa to doon sa naunang sinunog na ipapatong ito yung mga tinapay at saka yung mga taba. So gustong-gusto ng alahayam ang amoy talaga nito, mabangong samyo. Verse 26.
Kunin mo ang parteng dibdib ng tupang ito at iaalay mo bilang handog na itinataas o wave offering kay Yahweh. Ito ang bahaging nakalaan para sa iyo. So itataas mo rin, pero yung dibdib, so to sit kainin, hindi nakaka-high blood. Ito ang ibibigay sa punong saserdote kay Aaron. Iaalay mo bilang handog na itinataas ang dibdib at ang hitang para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ay, kay Moses pala rather. Kay Moses yung dibdib at saka hita para kay Aaron at sa kanyang mga anak. So kasama si Moses, no? Mm. Ito ay magiging tuntuning magpakailanman para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga bahaging nabanggit na para sa kanila ay mula sa mga handog pagsasaluhan o fellowship offering ng mga Israelita para kay Yahweh. Ah, okay. Kay Moses na parte, yung dibdib na kinuha dun sa wave offering para kay Yahweh. Pero yung para sa fellowship offering, yung dibdib at kay Aaron saka sa mga sacerdote, especially yung kay Moses Oo. sa handog pagsasaluhan. Oo. Fellowship offering. Yung wave offering, mapupunta kay Moses yung dibdib. Okay. Verse 29. Ang sagradong kasuotan, may NG, no? Ang sagradong kasuotan ni Aaron ay ipapamana sa kanyang mga anak. So, hindi talaga no? Hindi pwedeng ipabigay or itapon ng basta-basta. Di ba? Parang watawat ng bansa, di ba? Oo. Hindi mo pwedeng itapon lang sa basurahan yan. Mm. Pag wala, di ba? Sinusunog din. No? Ang kasuotang ito ang gagamitin nila sa panahon na sila ay italaga at buhusan ng langis. 7 araw na isusot ito ng anak na hahalili kay Aaron pagpasok nito upang maglingkod sa toldang tipanan. O 7 days, hindi siya papalit. Mm. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at iluto mo ito sa isang sagradong lugar. Ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak kasama ng tinapay na nasa basket doon sa may pintuan ng toldang tipanan. Oo. 7 araw na isusuot tuwing papasok lang. Kaya Oo. Pitong araw pwede sa naman ito niya ng anak tanggalin. natin. Oo. O Pagpasok nito, tuwing papasok okay. lang siya sa tuldang tipanan. Nakakala ko matutulog din. Biruin mo Bakit naman kung may 7 araw kaya niyang pala may dressing suot-suot room. yan. Tapos sinuot niya hanggang pagtulog. O, di ba? Bali panglabas lang, pampatong lang siguro. Oo, May damit tuwing siya sa loob, papasok. So, paloob. ibig sabihin, Okay. maiiwan yung damit niya paglabas niya. Oo, At oo, tama. isusuot niya na naman kapag papasok siya sa toldang tipanan. Oo, Paglabas, tapos yung iwan. meron silang paloob na damit eh. Yun ang Oo, pinapalitan siguro everyday. oo. Yung paloob, okay. Okay. Hindi specified eh. Mm. Kakainin nila ang inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan nang sila ay italaga. Oo. So yung sin offering, mga saserdote lamang ang kakain nito sapagkat ito ay sagrado. Kung hindi maubos ang tupa o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag nang kakainin sapagkat ito ay sagrado. So lahat ng sagrado, hindi tinatapo, talagang sunog lang Oo. kung paano ito, ang pagliligpit nito. Kagaya Verse ng 35. 'di ba? Yung Sundin kagaya mo, ng, oo, yung sinabi alin? sa atin ng mensahero na sagrado ang pangalan ni Yahweh. Kaya kapag ito ay Mm-mm. sinulat mo sa papel, wag mong itatapon sa basurahan. Instead, Kahit sunugin mo yung na mga lang. aklat na may yahawa, no? Dapat pala Oo, sinusunog yun. sinusunog. So, hindi natin pwedeng No, okay. basta-basta Verse 35. itatapon. Oo. Sundin mong lahat ang iniutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sorry. Saan Oh, ka na? yes. Okay.
35. verse 36 at 35. Choppy ba ako? Okay. Oo. Sundin mong lahat ang iniutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin. Araw-araw maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa pagpapatawad ng kasalanan. So araw-araw 7 days ang sin offering, no? Oo. Gagawin mo ito upang maalis ang kasalanan sa altar. Pagkatapos, buhusan mo ito ng langis upang maging sagrado. So ilan ba yung anak ni Aaron? 4. So marami naman sila, no? Oo. Namatay yung dalawa. Oo, namatay yung ang dalawa. Mm. At saka kaya pala talaga sila mga shepherd, no? Dahil marami silang iaalay. 37. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos, ito ay ituturing na ganap na sagrado at anumang ihandog rito ay magiging sagrado. Okay? Sa sa altar, ano? Oo. 38. Ganito ang gagawin mong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha ka ng 2 tupang 1 taon ang gulang at iyong ihandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Bali 14, ano? Ang ihahandog sa umaga ay samahan mo ng kalahating salop na pinakmainam na harinang minasa sa 1 litrong langis. Maglagay ka rin ng 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan mo rin ng handog na pagkaing butil at inumin upang usok nito ay maging mabangong samyo para kay Yahweh. So, the same din siguro, kalahating salop at saka 1 boteng alak. Kalahating salop, Dodoble. tapos 1 Verse litrong 42. langis. Ang handog na sinunog ay gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Doon kita tatagpuin at kakausapin. Doon ko rin tatagpuin ang mga Israelita at ang puok na iyon ay pababanalin para sa aking kaluwalhatian. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan, ganoon din ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ako ay mananahan kasama nila at ako ang magiging alahayam nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, kanilang alahayam na naglabas sa kanila sa Egypt, upang manirahan akong kasama nila. Ako si Yahweh ang kanilang alahayam. So, talagang ni-stress niya na siya ang alahayam ng mga Israelita at ng mga Levita, no? Kasi napakaraming alahayam or mga idolo nung panahong yon, no? At hanggang ngayon naman. So, ang toldang tipanan, kaya pa tinawag na toldang tipanan kasi doon siya magkikipag-meet kay Moses. Okay, pusitay kabanata 30 na Exodus. Ang altar ng insenso. So, ito yung altar ng insenso yung nasa harap ng dakong banal. Sa harap ng kurtina o pintuan ng dakong kabanal-banalan. Ito yung altar ng insenso. Gumawa ka ng altar na sunugan ng insenso na gawa sa akasya. Gawin mo itong parisukat. 1 siko o 0.5 meter ang haba. Gayon din ang luwang at 2 siko o 0.9 na meter ang taas. So square siya, no? Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw at mga gilid nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para sa pasuutan ng pampasan. Nayari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa harap ng kurtina na nagkukubli ng kaba ng batas ng tipan. So, sa harap ng kurtina. Sa likod ng altar ng insenso ay ang kurtina. Sa likod ng kurtina ay ang kaba ng batas ng tipan. Sa likod ng kaban at sa gitna ng 2 higanteng kerubin, doon ko kayo tatagpuin. Okay, doon sa sa ilalim ng 2 kerubin, higanteng kerubin.
sa kabilang side ng kabanan batas ng tipan o Ark of the Covenant. Verse 7, tuwing umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya sa dakong banal ng insenso. Sa umaga nga pala ito ang niilawan, tapos pinapatay din sa pagkatapos ng pag-aalay sa gabi. Okay. Verse 8, ganoon din sa takip silim, kapag inihahanda niya ang ilawan, magsusunog siya ng insenso. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. So ito yung naging kasalanan dalawang anak ni Aaron, no? Ano kaya yung inuutos niya, no? Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayo magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain butil o inumin. Ibig sabihin, huwag kayong magdadala sa dakong banal. At saka dakong kabanal-banalan. Minsan, isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Sa Day of Atonement, ang altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. So, anong altar ito? Ito ba yung altar ng insenso? Lalagyan din ng dugo? O langis? Hindi ata eh. Ano ba itong inutos niya? Altar na, tama, altar ng insenso. Oo. Kasi ang Hindi kaya ni Rumble to? di ba yung altar ng insenso ay nakalagay sa harap ng halaran. Oo. Kaya tingin ko hindi ito inaano ng dugo. Malamang oo. Ang binilagyan ng dugo, yung altar na Yung halaran. halaran sa labas. Oo. Oo. Pero itong baka langis to. Minsan isang gaganapin ni Aaron ang seremonya ng pagpapatawad ng kasalanan. So tuwing Day of Atonement lang siya papasok. Pero tingin ko Oo. langis ito. Papahiran ng langis. Oo. Hayop na handog para sa kasalanan. Kasi hindi naman nagkakasala ang altar ng insenso. Mm. Siguro langis lang ito, no? Oo. Kasi ang langis may antibacterial yan eh. Mm. Hindi babaho. Kasi pag dugo, mamamaho yan. No? Ito nga ang altar ng insenso. So, ibig sabihin, hindi talaga dugo ito. Oo. Dahil ito ay nasa loob Oo. ito ng dakong Oo, ng dakong banal. banal. So, Oo. hindi siya malayo siya sa halaran. Oo. So, ito ay papahiran ng langis. Oo, langis siya. Palitan natin. Kasi Oo. pinalitan Kasi, ng ah mensahero doon ito siya lahat eh. nagkipag-usap. At saka yun yung pagkakataon na, Mm. oo. At saka yun ang pagkakataon na doon lang siya papasok sa Alam ko nga kasi yung ibang parte langis lang eh. Lagyan ko langis Oo. Ang altar ay papahiran ng langis. Alisin na Gawin niyo natin ito ito. habang panahon. Alisin na natin to. Oo. Oo. Yan na yung dyan. Ang altar ay papahiran ng Ang altar langis. ay papahiran ng langis. Papahiran alam ko yung ni spray. Papahiran at Wiwisikan? winibisikan. Wiwisikan ng langis. Wiwisikan. Oo. Oo. So, lasting Kaya po nga may siya. halaran kasi doon lahat ng handog na may blood. Oo. Ang Lasting altar na ito ay ordinance ganap po na ito. sagrado at nakalaan kay Yahweh. So maganda rin
Oo. Lasting ordinance ba? Paano pag walang altar na ano? Walang dakong banal? Dakong kabanal-banalan. At saka wala tayong ano eh. Hmm. Wala na tayo nung ano eh, nung ah, Ark of the Covenant. Hindi pa nakikita muli. Applicable pa ba yan ngayon sa ating time? Tingin ko wala tayong ano eh, wala tayong ano, dakong Kabanal-banalan. kabanal-banalan, dakong banal. Pero kasi ang ating pag pinatalaga natin, 'di ba, yung ating yung mga incense ano lang yung usok lang 'yun, 'di ba? Usok Oo. lang ang patalaga natin saan ba, 'di ba? Pinausukan ng ano, mga priest noon. Lahat ultimo yung shofar natin, 'yun lang Mm. eh. Pero ang tingin ko kung ano dahil ito ay nasa dakong banal kasi ang oil kasi may antiseptic ano din yan eh, properties. So at saka mabango. So ano hindi madi-defile ang dakong banal ang dakong kabanal-banalan pag may blood. So ano mabuti rin maiano natin sa ating mga nakikinig na talagang kinokorap ang Torah. Ginagawa nilang defiled ang dakong banal at kabanal-banalan, dakong kabanal-banalan. So hindi nakalagay nitong hindi naka-indicate sis na na lahat ng siguro pag may na tayo, pag may templo na ulit, no? Oo. Ayun, applicable na. Okay. Ang salaping Siguro patubos. yung yung ginawa ng Unless gusto nyo magtayo ng oo, yung ginawa ng ating mga kapatid sa Bulacan. So, applicable ito. Dahil mayroon silang altar, wala ano, silang, wala naman dakong banal, kabanal-banal kasi wala naman silang Ark of the Covenant eh. oo, kaya lang mayroon silang may Halaran halaran lang sila. yan, sis. May halaran sila. Halaran yon. So iba yung iba yung halaran. Tayo kasi ordinary incense lang yan eh. Altar of incense, ordinary lang. Katulad yung sa akin, gano'n, di ba? Ang kahit sa bahay, di ba, pwede tayo mag-insenso. Ang sa meron sila halaran. Oo, pero gumawa sila ng altar of incense, 'di ba? Yung may sungay pa nga. Oo. Pero parang oo. Ito plain lang to eh, square lang siya eh. Oo. Pero may inutos ba dito na kailangan mong lagyan ng sungay? Wala si. Parang wala naman, 'di ba? Siguro ginaya nila yan sa Google siguro kasi ang may sungay ay ang altar ng ano ba 'yon? Yung pinakita ko dati sa inyo kay Naama, yung mga mga Kanaanita, ang kanilang Oo, altar ay may sungay, mga Kanaanay. Kanaanay. Oo. Oo, yung mga kay Baal, may mga sungay ang kanilang altar. Na At saka nagsisimbolo ng alin? ang binasa kasi At nila, i-Google nila na, corrupted kasi yung binabasa nila, 'di ba? oo, kaya kailangan na na yung nandun ng Torah, So, revised dito Torah. sa Torah na ito na itinuwid ng mensahero, hindi na natin makikita yung ganun. Ikaw, sis, baka gusto mo i-share kung yung mga altar na, yung mga, na Baal, yun, yung mga wala tayong prepare na, kasi alam mo na, pasensya na sa mga nakikinig, kasi hindi kami nagpe-prepare pag kami nagbabasa. Yun Impromptu ba? lahat to. Pero kung Oo. mag-google nyo, yung altar ng mga Baal, yon, makikita ninyo kung ano ang hitsura ng kanilang mga altar at saka altar of incense nila. May mga sungay talaga. So, anong sinisimbolo kaya nung sungay na yun sa kanila? Ah, ano kasi yan eh, parang kung ano yung lagi mo nakikita, di ba? Yun, nagiging mm. Kasi karamihan, kapag nagpapakita sila ng mga emblems, di ba? Ng mga pictures, parang hindi nawawala yung mga ganyan.
May mga sungay. Portraying kaya yan? Maaari sis, kasi tawag yun. Di ba nga, kahit nga si Joseph ginawa yun, di ba? Lahat ng ano, lahat ng mga magandang tupa, nilagyan ng batik-batik na para lagi nakikita, para acquire nila yon. Yung quality nila, lagi nila nakikita, paglihihan. Parang ganun, di ba? Hmm. Then, yung mga tupang pinapanganak, nagiging batik-batik din. Or whatever, kung kambing ba yan o ano. Siguro may subliminal effect. Hindi natin alam, sis. Okay. Ang mabibigay lang natin ay mga sample kung mga nabasa din natin before. No? Oo. Tsaka sa instruction naman, kasi alam mo sis, ang ABA, pag nagbigay ng instruction yan, is detalyado. Yung measurement, di ba? Kung may sungay ito, bakit walang measurement? Ano ang measurement ng sungay na yan? Gano'ng kahaba, gano'ng kalapad? Saan ilalagay, di ba? Wala kang makikita measurement. Kung wala Kaya nga, pala, paano oo. nagagawa? Paano nagagawa nila yun? Wala palang Eh di, instruction. lang, Google lang, o kaya yung sukat-sukat lang. Kaya di alam ng Okay. ng mensahero, pag yung ang isang character dito ay imbento lang. Kasi usually, pag ang isang character sa Torah, sinasabi anak ni ganito, na taga ganyan, ganyan, ganyan. Pag walang, basta sumulpot na lang at walang reference sa ibang kasulatan, mahirap mag-ano ka na dyan, questionable na yan. Pero madadaanan natin yun sa New Testament, yung mga character na inimbento ni Pablo. Okay, okay. Okay. Proceed tayo. Masyado tayong na-advance. Ang salaping pantubos. Okay, so meron tayong money na ipantubos pala sa mga no? Ano kaya tinutubos dito? Okay, verse 11. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pagkuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa ay magbibigay kay Yahweh ng pantubos sa kanilang buhay sa panahon na sila ay mabilang. Walang kapahamakang aabot sa kanila kapag sila ay nabilang. Oh, lahat ng tumawid sa mga nabilang na ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng santuario o katumbas ng 6 na gramo. Yun ang ano. So, 6 na gramo ang tumbas ng pilak bilang handog kay Yahawa. Lahat, so siguro ngayon mga ano lang yan, mga piso lang yan, kung ano at timbangan Bilang handog kay Yahawa, lahat ng tumawid na may 20 taon at pataas ay magbibigay kay Yahawa. Pareho ang halaga ng salaping pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Tanggapin mo ang salaping pantubos mula sa mga Israelita at gagamitin ito sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay nang laging maaalala ni Hawa ang mga Israelita. Ano po ang masasabi niyo si sa Dalia? Ang salaping pantubos. Ito yung paglabas nila ng Exodus, Oo, pero ang tanong, Applicable pa ba yan? applicable ba sa panahon natin ito? Kasi ang nakasulat dito, lahat ng tumawid. Tayo ba ay tumawid din? At wala namang nakalagay na, Saan ba? ah, 'di ba, ang nasusulat Oo dito, nga. lahat ng tumawid. Oo. Ayan sa verse 14. Si Lahat ng Ghost tumawid Project na pa nga may yung tulay 20 natin taon Paano tayo pataas. tatawid? Oo. So, wala The Baka, namang Ghost Project. nakasulat dito sa na ito ay magiging lasting ordinance, 'di ba? So ito ay doon lamang sa Wala pagkakataon na sinabi. sila ay tumawid. At saka Tumawid kailangan lang. na mag-census. Kasi Oo. hindi nila alam. Para malaman nila kung ilan ang di ba? Oo. At So, saka, ito yung panahon kasi na
kailangan nila ng mga materyales para sa Mm. sa Oo. toldang tipanin paggawa yung mga yung mga pilak yan. Kailangan nila gagawa sila ng mga yung nilang bako, di ba? Mm. Mga baras. So kung Saka gagawin ang natin ito, 6 na gramo, oo. Kung gagawin natin siyang literal sa panahon natin ngayon, mukhang ah, magkakaroon tayo ng sariling batas kasi hindi siya nakasulat dito, di ba? oo. At saka Na wala Pero kayo, tayong gagawin ito bilang tipanan. lasting ordinance. Oo. pero Wala bakit, tayong, oo. bakit 6 na gramo? Anong sinisimbolize? May sinisimbolize ba yung 6? O at ang pagbibigay niyan, bakit yan ang sinabi niyang instruction? Ano ba yan? Para bang, because naligtas ang iyong buhay, bilang ganun kaya yun? Nakatawid eh, no? Oo. Parang hindi naman siguro ito special instruction kasi nga magtatayo sila ng toldang tipana at yun 40 years nilang bibitbitin hanggang tapos dala pa nila yun hanggang hanggang Samaria or Bethel. 'Di ba Oo, doon sila pero, unang nagtayo? oo, So pero, hindi ito lasting ordinance. Siguro mm, lang to para lahat ay lahat ay may symbolism. contribution. Kasi hindi lang Pero, naman to ang binigay nila mga ginto-ginto din, di ba? ah, pero sa dinami-dami ng numbers, bakit 6? 'Di ba? O nga, Mm. no? Yun ang hindi natin maano. Hindi kaya 6 dahil it's a number of man Yun ang Ma, ma, mababasa natin sa aklat ng sa Revelation, 'di ba? oo. Revelasyon. Oo. Nandun yung Kasi, number na yon. Pero maaari din naman, sis, na ito ay nagkataon lamang dahil mayroon silang parang percentage lang ang kinukuha nila. Ayon doon sa timbangan ng ano to? santuario. Santuario O base. santuario, o naka-base sa santuario. Oo. So So maaaring ganun. meron silang ganyan na ano 'yan, kalakaran sa kanilang santuario. Mm. Siguro meron silang denominator na eksaktong yung 6 na gramo. 'Di Oo. ba? Kasi 'di ba ang nun denomination nila depende sa laki, sa bigat. Oo. So yung meron silang denomination na baka maliit na maliit. Maliit na maliit kasi kung pilak mabigat yun. So yun, Pero maliit lang yan. oo, pero Pero sa imagine dami ha, nila, makakabuo sila ng mga baras na oo. pilak, diba? Pero imagine mo ha, mayaman ka man o kaya poor, parehas. Pero alalahanin mo sis, marami sila, nakamkam nila ang kayamanan ng mga Egypt. Kasi di ba binigay sila pati mga Oo. ginto, mga ano. Oo, Mayaman wala lahat sila tayong may dyan. wala tayong Oo. problema doon. Sa akin lang, nagkaroon lang ako ng tanong regarding diyan na part. Pero kung wala namang narrative diyan ang mensahero, hanggang doon lang tayo. Oo. Baga, no excuse. Kahit sabi, porke pa mahirap ka, ay, mahirap lang ako, di ba? Pwede ka ay, Oo, wala naman ako. 'di Hindi, ba? no excuse. Parang patas, lahat may contribution. Parang ganun lang siguro. Hmm. At saka Siguro kasi yung hindi 6 naman na gramo na yan, siguro, maliit hmm, lang yan, kung siguro tutuusin. naman hindi rin Lang, ire-require ng alahayam 'yan kung wala ka, 'di ba? oo. Oo At naman, saka sis. siguro, Kaya depende sa siguro yan dami. pantay-pantay dahil Yeah. yan ay sabi nga pantubos ng buhay. Kung mayaman ka Oo. ba, mas mahabang buhay mo, 'di ba? Oo. Pare-pareho Oo. naman ang panahon na kanilang ano ah ginagalawan, 'di ba? So ibig sabihin Kaya pantubos lang, ang baka ito ang ginagamit ng mga yung sa mga Katolika, sa mga religion na nagbabayad para pantubos ng buhay, babayaran mo yung praile, pantubos ng buhay, Mm, ano? Baka malamang. itong ba? maling Oo. interpretation, Oo. no? Oo. Oo. Kaya lang siguro, ang tingin ko, kaya 6 na gramo, kasi base sa dami nila, at saka sa pangangailangan ng kung ilang nakumpute na ng alahayam.
Ay, siguro kung kunting yung the least amount na pwede nila ibigay para para makumpleto yung mga baras. Ilan yung baras na gagawin para sa Oo, ano, di ba? para para lahat, Oo. may contribution. Oo, tingin ko Puwede rin. nag-mathematics nag-compute dito ang alahayam o si Moses At kung saka ilan ang hindi naman bilyon. hihingiin ni Yahawa kung ano ang wala sa kanila, 'di ba? Yeah, So lahat Oo. sila ay may higit pa sa 6 na gramo. Hindi, oo. Dahil saka lahat sila mga ay, adult na to. 'di ba? Lahat sila ay nakakuha ng mga ginto at mga alahas doon sa mga Oo, Egyptian. equally divided na 'yun. Oo. Ano to Oo, maano na dito, mabagal na ang taon. So yung 20, pag sinabi mo 20, may mga edad na yan. May mga matrabaho na yan. Kasi konti lang ang taon nila that date kasi mahaba yung araw. So that means may mga trabaho na yan yung pag 20 years old, mga adult na yan. Ito, yung mga bata wala. So may marami ng pagkakakitain yan. Yung 6 na gramo. Hindi na siya mabigat. Sabi nga, pagkatawid lang, eh, ayan. may burden is light. Oo. Oo, sila nga, mas maan pag ginagawa nila doon. Gumagawa pa sila mga tisa. Ito lang. Ah. So, proceed tayo. Okay. Okay. Ang palangganang hugasan. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, gumawa ka ng palangganang tanso. At tanso naman ito, bigat nito, ano? Tanso eh. At ng tansong patungan nito. Ito yung C, tinatawag na C. Oo. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar, altar at ng toldang tipanan. So, may yung halaran, kung nakaharap ka sa toldang tipanan, halaran, tapos yun yung ito yung kasi di na maghuhugas ang mga saserdote bago pumasok. Okay. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ang tubig nito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay o pati kamay. Tuwing sila ay papasok sa toldang tipanan, kailangan muna nilang maghugas ng tubig para hindi sila mamatay. Okay. Kapag sila ay lalapit sa altar upang maghandog, kailangang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito ay tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ito ay yung habang panahon. So, Yung kaya paghuhugas. malinis ang mga laging yung kamay, paa at kamay. Kasi Pero yung ang iba pa, pero ang ginawa ng mga Catholic, 'di ba? Magsasawsaw ka ng kamay mo para mag-sign of the cross. ang dumi. Oo. Grabe talaga. Grabe talaga 'no, wala talagang pagsunod. Oo. Oo, Puro saka dapat imitation. hindi, kasi yun naman, public. Pero ito kasi, ang is para sa mga saserdote lang, yung dakong banal eh. Hindi naman pumapasok yung ordinary. Oo nga eh. Aray ko, Naalala ko puro din yung imitation. naalala ko din yung sa, sa bagay, tama naman kasi maputik yung paan natin, yung sa norte, di ba? Hugas tayo ng, nakalimutan natin yung kamay natin. Oo nga. Hugas Paa natin lang yung ang paa. hinuhugasan. Oo. Okay. Ang langis na pampahid. Meron pa ba tayong point to na wala, no? Okay. Sa tubig talaga, siguro yung meron silang abo, no? Parang Bakit yung kaya pinaka-soaking bakit abo. kaya ang kamay hindi ay oo. Sa atin di tayo naghugas ng kamay noon pa lang. Samantalang sa kanila Kasi, naghugas ng mga kamay. 'Di ba mas madumi ang kamay kay kung ano-anong oo nga, pinanghahawakan? Oo. tinanggal nila yung kamay para defile, madumi at saka para kumalat ang sakit. Ayun na. Ano ba mga ano. Okay, ang langis na pampahid. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng pinakamainam na pabango. So oil ito, usually pag pabango oil. 6 kilong likidong mira, 3 kilong mahalimuyak na cinnamon, at 3 kilong mabangong kalamus, at 6 kilong
kasya ayon sa sukatang gamit sa santuario. Ang dami nito. Oo, Oh, biruin mo, tiga-anim na 3 kilo. 3 kilo. Oo, ang dami nito. Ang laki ng Ibig likidong sabihin, hinab. ano lang siguro to, isang timplahan lang, pero pang matagalang gamit. Marami, oo. So, tsaka to matagal na proseso kaya dapat maramihan. Ha? Oo. Oo. So, mga sangkap. At saka ang sabi ng mensahero, tsaka nakasulatin dito na wala daw dapat gumaya sa formula Mm. nito, ano. Okay. Saka, napakaraming kahoy dito kailangan, di ba? Cinnamon, Mm. okay. Pagkatapos, kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. 4 na litro naman langis. O, paghalo-haluin mo ito tulad ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo ito bilang banal na langis. So may mga procedure ito, baka may mga Oo. iniinit pa, no? At saka mga filtration to. Gamitin mo ito pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaba ng batas ng tipan. Okay, ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar ng insenso. Pampahid, siguro ito yung gagawin nilang panlinis. At the same time, pinapahid nila, nalilinisan na rin, no? Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Papahiran mo ang mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito ay maging ganap na sagrado. Ay, yung altar na sunugan nila dito is movable. Di ba? Oo. Gumawa sila ng brass eh. Okay. Wala pa namang Marurumi, permanent sa panahon nila, di ba? oo, na yung lupa na bato-bato, wala Mm. pa. Parang brass pa lang to eh. No? Marurumihan ang mga ito kapag nahawakan o nasagi ng hindi malinis. Ayun, yung mahawakan lang eh. So, dapat talaga maghugas ng kamay. Si Oo. Aaron Oo, naman, diba? oo. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga saserdote. So, bubuhusan din ang na Aaron. Sabihin mo sa mga Israelita, ang langis na ito ay banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito ay banal at dapat igalang. So dapat walang manggagaya. Ititiwalag ang sinamang gumaya nito at ang sinamang gumamit nito maliban sa saserdote. Nagawa ba ito sa noon dati? Nagaya ba Mm, ito? hindi. Parang hindi naman, no? Parang hindi. Hindi nila nagawa Hindi itong pa. formula. Oo. Saka mahal ang mga ito eh. Oo. Ang tipid. Oh. Ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moses, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estakte o gum resin, onise o anitra, galbano o galbanum at purong frankincense. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabango. Ito ay inasinan, puro at banal. So, hinaluan din ng asin. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaba ng batas ng tipan sa toldang tipanan kung saan ako magkikipagtagpo sa iyo. Ituring mo itong ganap na sagrado. So talagang pinino. Kasi, ang napansin ko, pag pino, pag pinong-pino, malakas ang usok. Pag buo-buo siya, Oo, mas madali pati yun. oo. Kasi, pag nakikipag-usok siya, kailangan mausok talaga kasi doon doon na ang binabalot. Doon nagpapakita ang alahayam. At usok ang namamagitan sa kanila. Kaya ginawa niyang pinong-pino para makapalang usok, no? Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyo ito ay bukod tangi para kay Yahweh.
Ititiwalag ang sino mang gumagamit nito bilang pabango. Oh, okay. So, ano talaga, may special na ano ginagamit pag makikipagtipan siya kay Yahawa. Talagang ano, separated. Pag ano, kaya pa sis? Special, special. Kaya pa. Okay. Oh, Kabanata 31, si Bezalel at Oholiab. Oholiab. Okay. So, mga special mention sila dito. Dahil binigyan sila ng kakaibang tungkulin, kakaibang special na skill o kakayanan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa tribo ni Judah. Pinuspos ko siya ng espiritu ng alhayam at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining o artist. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Oholiab, anak ni Ahisamak na mula naman sa tribo ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na magagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Yung mga yung mga goldsmith. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaba ng batas ng tipan, ng luklukan ng awa, at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkain butil at ng lahat ng kagamitan nito, ng ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar ng insenso, ng altar ng sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ng palangga ng hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak bilang mga saserdote. Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Gagawin nila lahat ito tulad ng iniutos ko sa iyo. Okay. So ito, pero dito walang measurement yung palanggana no? Sa ano pa yun? Sa templo pa yung measurement na malaki? Yung malaki-malaki, no? O sa sa Leviticus ata yung measurement. Ang Sabat, verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na ako si Yahweh na nagpapabanal sa inyo. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ay sagrado para sa inyo. Papatayin ang sinumang lumapastangan rito at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. Aray ko. So ito yung tanda, isang tanda niya, tanda na din natin bilang kanyang mga sa ating salinlahi. So iba yung ating Sabat sa ibang mga ibang religion o tribu kasi sinunod natin yung sinabi ng ni Moses, yung kanyang na itinama ng mensahero sa panahon natin. Okay. No, lahat ng araw ay kay Aba. Verse 15. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw na ay Sabat, araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Ititiwalag ang asinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng mga Israelita at lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng walang hanggang tipan o walang hanggang tipan ang araw ng Sabat. Pero hindi niya indicate kung Lunes ba to o Martes o gano'n, no? O Linggo pa. Ito ay isang palatandaan sa pagitan ko at ng mga Israelita at ito ay mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ni Yahweh ang langit at ang lupa at tumigil siya sa paggawa sa ikapitong araw at ginawa itong banal na araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moses ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na bato
na sinulatan ng kautusan ng tipan. Ang tapyas ng lapis lazuli na sinulatan ng daliri o laser ni Yahweh. Okay? Yada. Yada. Ito ang salita ng alahayag. Yada. Yada. Alayag, yada. So, ito yung ano ko lang ngayon ko lang alayag. Bakit lapis lazuli ang ginamit? Kasi ang lapis lazuli ay kulay blue. At ang kulay blue ay hindi natutunaw sa laser. Meron siya pananggalang sa laser. So, pwede siyang sulatan ng laser. Kasi kung yung ibang bato ang ginamit nyo, masisira, mabibiyak. Pero dahil kulay blue ang lapis lazuli, hindi siya nasira ng laser. Kasi yung 'di ba, wala sila walang walang salitang laser ng panahon na yon, kaya daliri ni Hawa ang ginamit o daliri ng alahayam. So ngayon meron na tayong 3D, di ba? 3D printing, ito ay laser, tapis na bato. Hmm. Kaya ngayon yung sabi nila kung gusto mong makaiwas do sa yung nagko-combust, yung mga sudden na nasusunog, nangyari katulad sa Hawaii, sa sa West Coast, sa bandang California, di ba? By laser yun. So, gusto mo, piturahan mo ng blue ang bubong ng iyong bahay para hindi tabla ng laser, pati yung kotse. Nakita niyo yung mga, side note ko lang to ha, nakita niyo yung mga natira sa, sa Hawaii, ang mga bahay na kulay blue, ang asul ang bubong, ang kotse kulay azul nakaligtas. Tapos yung mall nasunog pero yung t-shirt na kulay blue ay nakaligtas. Yung tag price na nasunog pero yung t-shirt mismo is nakaligtas. So, iyon ang naalala ko lang dahil kaya lapis lazuli siguro. Meron pa bang kulay blue na bato? Parang wala na, no? Ano pa yung yung mga kapatid? May tanong or reaction? Sa ating mga tagapakinig dyan, mayroon ba kayong katanungan? Hindi pala pumasok yung isa nating kapatid na matanong. Okay. Kung pwede nating, yung matanong nyo, pwede nating i-discuss sa susunod na, natin, talakayan, sa susunod na video para, yung mga makinig pwedeng mag-comment para, masagot. Nung mga nagdaang, ba, sis, may nabasa ka ba na, mga Wala naman. tanungan? Wala naman mga katanungan. Siguro, na-discuss naman natin yung mga, yung mga, yung bawat mga itinama na mensero, ini-explain naman natin, di ba? Meron pa kayong maibabahagi, Sis Dalia, o sa natin? Yung tungkol dun sa medyo usapin yung tungkol sa pagbabayad sala na parang merong nag-apply nun sa parang ginawa sa norte ng isang Bayad sala saan? Yan ba yung 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 pagtubos pala, pagtubos? sorry. Pagtubos Oo, sa buhay, tubos buhay. oo. Hindi ko lang alam kung paano nila kinuha yung measurement noon. Baka Ah, parang, di ba? Kung siguro sa so, amount ng silver, kung magkano yung silver baka market price ng silver natin ngayon. Pero kasi ang alam ko dito is mga coin yan. May coin na sila. May coin na ba sila that time? siguro, meron silang mga Sa Egypt Oo. Oo. Meron Pero silang, yung ginawa ng Norte ay mukhang hindi akma ayon sa binasa natin.
Kasi walang iniutos na ito ay magiging lasting ordinance, 'di ba? So yun ay Siguro kanila symbolic siguro sa oo, kanila yun. pinagawa lang yun Symbolic. sa kanila nung sila ay lumabas sa Egypt. Alin yun, yung birthday? Hindi, yung census, Okay, oo. oo. Kasi di ba may bayad ang census sa kanila? At Ayun saka, nga. isi-census mo kung ilan tao lang. Alam ko ang census, pag maramihan. Kasi pwede Oo. mo na nga i-attendance na lang yun eh. Ang census pag halimbawa, milyon-milyon na yan, o daan-libo. Mm. Kasi gusto nang malaman ng alahiyang. At saka, for record purposes din, pamilya, ilan ang bawat tribo, ilan ang bawat clan. Oo. Kasi kung mamumuno ka, dapat alam mo ang topography, rather topography, ano tawag doon? Statistics, 'di ba? Oo, pero yung when it comes to human, ah ano ba yan? O yun na yun, statistic Oo. ng iyong sasakupan, di ba? Hmm. So may kukumpara ng gusto ng aba na Although alam ng abay, alam nga niyan kung ilan ang buhok mo eh. Pero kasi sa mga saserdote, mga mamumunong kanyang binigyan ng katungkulan, dapat meron kang bird's eye view ng iyong mga nasasakupan. Kung ilan ang matanda, ilan ang bata, ilan ang may sakit, ilan babae, ilan lalaki, diba? Hmm. Tama yun, kaya niya pinagawa. Oo. Kaya di De ba sobrang dami nila. nagalit siya nung hindi tinuloy na nagbilang siya. Oo. Para siguro nagpabaya. Oo. Parang executive na nagbigay ng hindi na kailangan na nang ifa-follow pa o nasaan ka na, tapos na ba yan, di ba? Pag nagbigay siya ng utos, lubusin mo ang Mm-mm. Okay, so may magpe-play pa ba tayo? Oo, sis. Magsishare pa tayo ng song? Oo, yung mga bagong awitin. Hindi ko pa rin nakita yung Song of Moses eh. Okay. Be-bless siya mga makikinig. Okay, maraming salamat. Mapalad ang bansa ng abayahawa ang alahaya at ang mga tao pinili niya para sa sariling mana. Ngunit ikaw ay isang napiling lahi, isang operya na bansa pagkasaserdote. Isang bayang para sa kanyang pag-aari upang ipahayag ang kahusayan mo sa kanya. Gamanamang ang ilaw, lumupang inira, bayang kailan sinanganan, tahanan ng inira, sa kasakan ng pagkandahan at kanya. Pipitirakan saksi kung paano tanggalan ng karangalan, isang tinig sa silangan. Minsan mula sa alahaya, sumisigaw, gumising ka, bumamon ka. Bayang kape, bumamon ka. Pagkalan ng sa abayahawa ang alahaya at ang mga taong pinili niya sa sariling mana. Ngunit ikaw ay isang napiling lahi, isang operya na bansa pagkasaserdote.
sa isang kagandahan at kanya. Pipitalagang saksi kung paano tanggalan ng karanalan. Isang tinig sa silangan, minsan ilong mula sa alanghanya. Sumisigaw, gumising ka, bumangon ka. Bayang kape, bayang kape, bumangon ka. Halalaya, 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 sinanganan, tahanan lang inila sa isang kagandahan at kanya. Pipitalagang saksi kung paano tanggalan ng karanalan. Isang tinig sa silangan, minsan ilong mula sa alanghanya. Sumisigaw, gumising ka, bumangon ka. Bayang kape, bayang kape, bumangon ka. At halalaya, 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 why